Amen. Sige po, purihin po natin ng malakas ang ating Diyos na buhay. Amen. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Amen. Amen. Sige po. Taas po natin ating mga kamay at damhin natin ang presensya ng banal na Espiritu sa lugar na ito. O banal na Espiritu, manahan ka sa buhay ng bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming mga puso at isip. O banal na Espiritu. O hallelujah. We praise you. Handa na po ba ang lahat? Amen. Para magpuri sa ating Diyos na buhay? Amen. Amen. Itaas po ang ating mga kamay at kay Jesus lamang natin ikaw ay. Amen. Glory Dahil to God. ano man ang ating mga pinagdaraanan sa ating mga buhay, ang Diyos lamang ang tangi nating maaasahan. Ayon sa Amen. Proverbs 3:5, kay Yahweh ka magtiwala buong puso at lubusan at huwag kang manangan sa sariling karunungan. Amen? Amen. Amen. Kaya halina mga kapatid, tayo nang magpuri sa ating Diyos na buhay. Amen. Woohoo! Woo! Glory to God. Glory to Christ Jesus. Hallelujah. Amen. Glory to God. Ikaw kay
po, purihin po natin ng malakas na malakas ang ating Diyos. Amen. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Napakabuti po ng ating Diyos. Amen. Amen, amen, amen. Sa lahat ng bagay, sa lahat ng pagkakataon, sa lahat po ng panahon, ang Diyos po ay mabuti. Amen. Sige po, muli po nating itaas ang ating mga kamay at muli po natin siyang sambahin. Muli po natin siyang pasalamatan. Dahil ang ating Diyos ay nag-iisang Diyos na higit sa sapat. Ang Diyos lamang ang nakababatid sa ating lahat ng mga saluubin natin. Lahat ng ating mga pinagdaraanan, ang Diyos lamang ang nakababatid. Kapatid, kilala ka ng Diyos. Alam niya ang iyong mga pinagdaraanan, ang mga pagsubok. Kaya, pasalamatan natin siya ng buong puso, buong galak. Papurihan natin ang kanyang pangalan. Amen. O hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Sambahin ka. Salamat po, O Lord. Salamat sa iyong kabutihan, sa iyong walang maliw na pag-ibig sa amin. O hallelujah. Pinupuri ka namin, sinasamba at pinasasalamatan. Puso ko'y iyong sinisiyasat. Buhay
God be all the glory. El Shaddai, El Shaddai.
Dakilang Diyos, Ama naming nasa langit, ang Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat. Sa ngalan ng bugtong mong anak na si Jesucristo, ang aming Panginoon at tanging tagapagligtas, narito po kami, Ama, ngayon, lumalapit sa trono ng iyong biyaya at habag, at buong puso, Amang, nagpapakumbaba at inaamin namin sa iyong banal na harapan, higit namin kailangan ang iyong tulong, sapagkat ang hindi magagawa ng tao ay magagawa mo sa aming buhay. Sa aming paglapit, O Diyos, buong puso kami nagpapakumbaba at aming inaamin na kami ay nagkasala. Patawarin mo kami, Ama, sa lahat ng aming pagkakasala na nagawa. Sa ngalan ng bugtong mong anak na si Jesucristo, humihingi po kami ng kapatawaran. Patawarin mo kami at pakalinisin sa pagitan ng kanyang banal na dugo, nang maging karapat dapat kami ngayon sa aming paglapit sa trono ng iyong biyaya at habag, at maging karapat dapat, O Diyos, na tumanggap ng mga pagpapalang iyong inilaan at ipinangako po sa amin. Dakilang Ama naming nasa langit, sa ngalan ng Panginoong Hesus, patuloy na dalangin po namin na sa aming paglapit, dakilang Diyos, pagbuksan mo kami ng pintuan ng iyong puso. Dinggin mo nawa ang mga dalangin ng bawat isang naparito, dakilang El Shaddai, at aming dalangin, dakilang Diyos. Ang liwanag na nagmumula po sa iyo ay patuloy nawang liwanag na isang tumanglaw sa buhay ng bawat isa sa amin, at liwanag na saan man kami pumaroon, taglayin po namin, dakilang Diyos, upang ang mga nasa kadiliman, dakilang El Shaddai, ay maakay po namin sa iyong liwanag. Pagpalain mo, Lord, sa hapon pong ito ang aming pakikinig ng iyong mabuting balita, sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Panginoon.
Purihin ang Panginoon. At ang mabuting balita ay ating tunghayan mula sa Ebanghelyo ng Panginoong Hesus ayon kay San Mateo, Kabanata 5 at talata ay 4. Mapalad ang mga nahahapis sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Ito po ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesus Kristo. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Papurihan natin ang ating Diyos na buhay. Malakas na papuri para sa ating Panginoong Hesus Kristo. Sa Kanya lahat ng papuri, parangal at pagluluwalhati ngayon at magpakailan paman. Hallelujah. Yan. Handa na ba kayong makinig? Amen. Sige, lahat ng handa ay pwede nang maupo. Amen? Amen. Ayan. Sabi ni Father kanina, may tututukan tayong panalangin. Amen? At walang iba kundi ang paglago ng gawain po natin ng Monday Group. Amen? Diringgin iyan ng Diyos. Amen? Ang sabi nga doon sa Isaiah chapter 60, may sinabi roon, ang sabi po, kayo ang pinakamaliit. Ano? Sabi, kayo ang pinakamaliit sa angkan. Pero ang sabi po, darating ang panahon, kayo ang magiging dakila. Amen? Sapagkat ang sabi ng Diyos, ako ang gagawa niyan. Amen? Purihin natin ang ating Panginoong Jesucristo. At darating ang takdang panahon, kikilos ang Diyos. Amen? Na ang lugar na to, mapupuno ito ng mga sasamba sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen? Naniniwala ba kayo? Lalago ang Monday Group. Amen. Purihin natin ang ating Panginoong Jesucristo. Glory to God. Ang sabi po diyan mga kapatid ay mapalad ang mga nahahapis sapagkat sila ay aaliwin ng Diyos. Amen? Sila ay aaliwin ng Diyos. Na minsan makikita po natin, minsan po dito sa Biblia po, may isang pangyayari. Tanawin natin yung pangyayari doon sa kay Lazaro, yung pulubing si Lazaro at yung mayaman na minsan nung namatay po yung pulubi po na yon ay dinalay sa isang lugar na ang sabi doon sa lugar na iyon ay doon siya ay inaaliw. Amen? Naranasan niya yung kaaliwan na iyan, nung sandali na yan. No, ang sabi po, nung siya'y naririto sa daigdig po na ito, nagtiis siya ng maraming hirap, pero nung mga oras na yan, natatanaw po yung mayaman na yan, si Lazaro, na naruroon sa isang lugar na kung saan siya po ay inaaliw. Amen? Na may pinagdalhan sa kanya na lugar para na kung saan nung sandali na yan, yung kaligayahan na hindi niya nararanasan. Nung siya nabubuhay sa daigdig po na to ay naranasan ngayon ni Lazaro doon sa lugar na kanyang kinaroroonan. Amen? Ang Diyos ang pwede magdala sa atin sa lugar na kung saan mararanasan natin ang pag-aaliw sa atin ng Diyos. Amen? Ang Diyos ang nakakaalam niyan, ang Diyos ang magdadala po sa atin. Ang tanong ko po sa inyo mga kapatid, naaaliw ba kayo sa gawain ni El Shaddai? Sinong naaaliw sa gawain ng ating dakilang El Shaddai? Purihin natin ang ating Panginoon. Amen? Di po ba? Totoo po yan mga kapatid sa ating Panginoong Hesus sapagkat kung hindi tayo naaaliw sa gawain po ng ating Diyos tuwing araw na ito, malamang wala ka dito. Amen? Pero alam natin, kakaiba ang kaaliwan na idinudulot. Amen? Ng gawain ng Diyos sa buhay po natin. Kakaiba ang kaaliwan na dala-dala ng salita ng Diyos sa puso ng bawat isa po sa atin. Kakaibang aliw, kakaibang saya ang dala-dala ng kung saan ginagawa nating pagsamba sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen. Minsan po, si Zaccheo naman, di ba si Zaccheo, ang hangarin ni Zaccheo ay makilala ang Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo. Na nung sandali po na yan, nung kinatag po ng Panginoong Jesucristo si Zaccheo tuwang-tuwa. Tuwang-tuwa si Zaccheo
Yung tunay na kagalakan sa buhay ni Sakeo, dumating nung sandali na yan, nung sabihin ng ating Panginoong Jesucristo, dumating sa sambahayang ito ang kaligtasan. Amen? Dumating sa sambahayang ito ang kaligtasan. Na yan po yung dalangin ni Haring David noon nung siya'y magkasala, na ang sabi ni Haring David, ibalik mo sa akin ang galak ng iyong pagliligtas. Amen? Na ang tunay na kagalakan mararanasan lang ng isang tao kapag nakita ng tao, mga kapatid, kapag naranasan ng tao ang pagliligtas na ginagawa ng Diyos sa buhay ng isang taong makasalanan. Amen? At kapag dumating yan sa puso ng tao yung kagalakan na yan, diyan po natin makikita na ang tao pong iyan, magagawa niyang itatalaga ang kanyang buhay para sa Diyos. Amen? Kaya dito po sa atin mga kapatid, marami pong tinatawag po nito, marami pong mga dahilan kung bakit nakakaranas ang tao ng kahapisan, kung bakit nakakaranas ang tao ng kalungkutan. Di po ba? Maraming dahilan yan mga kapatid. Mayroong mga minsan dumarating sa buhay natin ang mga kabiguan sa buhay po natin. May mga taong nasaktan, may mga tao na kung saan minsan ay nararanasan po natin yung mga kabiguan, may mga taong na kung saan kaya nagkakaroon ng kalungkutan dahil sa mga nawawala sa buhay ng tao. Amen? Kaya nararanasan ng tao po yung kalungkutan pong iyan. Subalit ang napakaganda pong makaranas tayo ng kalungkutan sa buhay natin, na yung kalungkutan na atin pong nararanasan ang siyang tumutulak sa atin para gumawa ng mabuti. Amen? Para gumawa ng tama, mga kapatid, sa buhay po natin. Ang Diyos po, ang ating dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ay nakakaramdam din siya ng kalungkutan. Amen? Dito po ang sabi po sa sulat ni Jonas, kabanata po ay 4 at talata po ay 10 at talata po ay 10. Itong sinasabi po rito mga kapatid. Sinabi ni Yahweh, tumubo ang halamang iyon, lumago sa loob ng magdamag at namatay kinabukasan. Wala kang hirap diyan, ngunit nalungkot ka nang iya'y mamatay. Kausap niya dito si Jonas. Na kung saan, nung mamatay yung puno na yon, na inilagay sa kanya, binigay sa kanan ng Diyos para may masilungan siya, nalungkot si Jonas. Pangalawa, sabi po, ako pa kaya ang hindi malungkot sa kalalagayan ng Nineve. Ito'y isang malaking lungsod na tinitirhan ng mahigit na 120,000 katao na pawang walang malay bukod pa sa makapal na hayop. Purihin po natin ang ating Panginoong Kristo. Ang Diyos po, makikita po natin, nalulungkot ang Diyos na ang tao makita'y napapahamak. Kalungkutan ito para sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat, na ang sabi po ng Diyos dito kay Jonas, yung puno nga na yun, tumubo yun na wala kang kahirap-hirap, pero nung namatay nalungkot ka, sabi ng Diyos, ako pa kayang hindi malungkot sa kalalagayan ng mga tao sa lugar po na ito. Amen? Na ganito karami ang taong mapapahamak. Bakit po? Sapagkat itong time na yan, alam po natin mga tao na to ay sukdula na sa langit ang kanilang kasalanan. Pero sa kabila ng kanilang pagiging makasalanan nung sandali na yan, dyan po natin makikita na ang Diyos po, ang mga tao na to ay kinahabagan pa rin ng ating Diyos. Amen. Ang sabi ng Lord, nalulungkot ako sa kanilang sasapitin. Yung kalungkutan na nararanasan ng Diyos na kung saan dahil sa kapahamakan na kahihinatnan ng bayan pong ito po ang tumulak po sa Diyos para na ang bayan po nito nung sandali na yan ay padalhan ng isang Jonas. Amen. Upang na kung sandali na yan, ihayag sa kanila ang salita po ng Diyos upang ang mga bayang ito, ang mga tao sa bayan na to ay hindi mapahamak. Maalala po natin sa kalalagayan ng alibughang anak. Nung ang alibughang anak ay wala sa tahanan ng kanyang ama, ang ama ng alibughang anak, grabe po yung kanyang kalungkutan. Grabing hapis na kanyang nararanasan.
na nung dumarating yung alibughang anak, malayo pa, tumakbo na yung amang ito para salubungin yung kanyang anak at yakapin. Kung wala kang ganun pagkalungkot sa pagkawala ng iyong anak, siguro kahit nakikita mong dumarating, baka sabihin mo, ano ngayon? Di po ba? Subalit dito po makikita po natin, ang Diyos ay nalulungkot kapag po tayo ay nalalayo sa Kanya. Amen. Nalulungkot ang Diyos kapag tayo po ay nalalayo sa Kanya. Nawa yung kalungkutan na ito na nararanasan ng ating Diyos kapag tayo po ay nalalayo sa Kanya, nawa madama din po natin yung kalungkutan na yan kapag tayo nalalayo sa Diyos. Amen? Kasi kapag naramdaman natin yung kalungkutan na iyan, kapag tayo nalalayo po sa Diyos, lagi kapatid, saan ay yung kalungkutan na yan ang hahatak sa iyo para na kung saan magbalik loob sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Dito po, mayroon din pong nararanasan si San Pablo po na kalungkutan. Ang sabi po sa sulat ni San Pablo, dito po sa Aklat ng Korinto, sa pangalawang Aklat ng Korinto, kabanata po ay 12 at talata po ay kabanata 11 at talata po 29. Itong sinasabi po ni San Pablo, kung may nangihina, karamay nila ako. At kung may nahuhulog sa pagkakasala, labis na nahihirapan ang kalooban ko. Nakikita niyo po yung kahapisan na nararamdaman ni San Pablo? Kailan si Pablo nakakaramdam ng tunay na kalungkutan sa buhay niya? Ang isang nagdudulot kay San Pablo ng kalungkutan sa kanyang buhay, mga kapatid, ay may makita siyang taong nasasadlak sa pagkakasala. Amen? Mga taong nalalayo sa ating Panginoong Jesucristo, mga taong naruroon na, nakakilala na sa ating Panginoong Jesucristo, subalit makikita po natin ni San Pablo na yung mga tao na to ay natatangay pa rin ng pagkakasala. Kaya ang sabi ni San Pablo, dito labis na naghihirap ang kanyang kalooban kapag may nakikita siyang taong tumatalikod sa Diyos. Amen? Tumatalikod sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Habang may taong alipin ng kasalanan, natatangay ng kasalanan, nalulungkot, naghahapis ang kalooban ni San Pablo. Amen. Amen. Alam niyo po, napakasarap kapag nararamdaman po natin ito. Kasi sabi nga, nung dumaan yung December, napakasarap minsan sabihin, Merry Christmas. Nagbabatian tayo ng Merry Christmas. Pero alam mo yung tao na yan, kapag namatay ng oras na yan, mapapahamak eh. Amen? Pero binabati natin Merry Christmas. Paano magiging masaya ang buhay niyan? Alam mo patungo sa kapahamakan. Amen? Na sa atin po, mga kapatid, sa ating Panginoong Jesucristo, marami po sa paligid po natin na nakikita po natin na hindi naman sa ginajudge po natin. Amen? Hindi tayo sa nanguhusga. Pero minsan nakikita natin yung mga pamumuhay. Mayroon ng mga tao minsan sa paligid po natin na kung atin lang titingnan, makikita mo nakakalungkot na kalalagayan. Hindi nakakalungkot dahil nakikita mo walang suot. Hindi kahabag-habag dahil nakikita mo walang makain. Hindi po. Kundi nakikita natin kahabag-habag dahil nakikita natin kung ano ang pamumuhay mayroon. Amen. Kung paano sila tinatangay ng kasalanan. Kung paano inaalipin ng kasalanan ang kanilang buhay. Maalala ko talaga sabi ni hindi ko makalimutan sinasabi ng isang lingkod ng Diyos, si Brother Gomer. Sabi sa kanya nung mga disciple na under sa kanya nung nag-report na, sabi sa kanya,
doon sa pinuntahan ko, ang titigas ng ulo ng mga workers. Ano? Ang titigas ng mga ulo ng mga manggagawa. Si Brother Comer nakikinig lang. Sabi ni Brother Comer, pasalamat kayo. May mga taong matitigas pa ang ulo. Kasi kung wala na tayong trabaho. Hindi ba? Ang ibig niya ipakita po sa atin, sabi niya, ng puno po na ito, ng lingkod po na ito, yan ang kailangan natin, yan ang trabaho natin eh. Amen? Yan ang trabaho natin na habang mayroon tayong nakikitang mga tao na kung saan na patuloy tinatangay ng masama, tinatangay ng kasalanan, dapat mahabag tayo sa kanila, hindi tayo dapat magalit sa kanila. Amen? Ang dapat natin maramdaman yung pagkahabag para sa kanila nang sa ganun yung habag na mayroong iyan mga kapatid, yan ang patuloy na kung saan hahatak sa atin para sila unawain, para sila abutin at para sila matulungan makabalik sa kalooban ng Diyos. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoon Kristo na ito po yung laging laman ng puso po ni San Pablo na habang may tao siyang nakikitang tinatangay ng kasalanan, nahahapis siya. Kaya tingnan niyo po, nung si San Pablo po'y utusan na pumunta sa Jerusalem para doon ipangaral ang mabuting balita, nang sa lugar na iyon, yung mga tao'y makamtan ang kaligtasan. Amen? Nais ng Diyos maligtas sila. Kaya kinakailangan ang mabuting balita. Nung si San Pablo pinapapunta sa lugar na iyon, alam niyo po kung anong naghihintay kay San Pablo? Ang sabi ang naghihintay sa kanya, kapighatian, pagkabilanggo, ang naghihintay sa kanya ay kamatayan. Kamatayan. Kaya ang sabi ng mga kasama niya, huwag ka nang tumuloy doon, huwag ka nang mangaral ng salita ng Diyos doon, hayaan mo na lang sila doon. Pero anong sabi ni San Pablo? Hindi bali mamatay ako. Amen? Sabi ni San Pablo, handa akong mamatay, bali walang halaga ang aking buhay. Magawa ko lang ang tungkuling ipinapagawa sa akin ni Kristo. At ano yung tungkuling iyon? Dalhin sa taong makasalanan ang salita ng Diyos upang ang taong makasalanan kamtan ang pagliligtas ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya kita po natin na yung kalungkutan na kanyang nararanasan na makita mayroong taong tinatangay ng kasamaan, tinatangay ng kasalanan, para kay San Pablo, hindi bali mamatay siya. Basta ang mga taong iyon, madala niya lang sa ating Panginoong Hesukristo. Amen. Ang bawat isa sa atin, ang sabi nga, maging ilaw ng sanlibutan. Amen? Na kung saan, habang may nasa kadiliman, dapat mga kapatid sa Panginoong Hesus, hindi tayo magsawa na hangarin na kung saan ang nasa kadiliman madala sa harapan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? Kaya ba natin sila abutin? Sa tingin nyo, kaya? Oo, pag araw ng Lunes, doon tayo sa kanila. Hanapin natin sila. Amen? Di po ba? Tulad ng ating Panginoong Kristo, ang sabi ng ating Panginoong Hesus, na parito ako para hanapin ang mga naliligaw na tupa ng sambahayan ng Israel. Purihin po natin ang ating Panginoong Kristo. Malakas na papuri para sa ating Panginoong Hesus. Si Haring David nagkaroon ng kalungkutan sa buhay niya. At kailan dumating yung kalungkutan sa buhay ni Haring David? Nung siya'y nagkasala. Amen? Nung nagkasala po si Haring David po, ang sabi po dito ang sabi po diyan sa Aklat ng Awit, Kabanata 51, ang sabi po ni Haring David ay ang ganito, linisin mo sana ang aking karumihan at ipatawad mo yaring kasalanan. Ang pagsalangsan ko ay kinikilala, laging nasa isip ko at alaala. Lagi pong nakikita ni Haring David yung kanyang nagagawang pagkakasala sa harapan ng Diyos.
Yung pagkakasala na nagawa ni Haring David ay nagdulot ng kalungkutan po sa kanya. Ang kagandahan mga kapatid, yung kalungkutan mayroon si Haring David, bunga ng kanyang nagawang pagkakasala, yun po ang nagdadala sa kanya para lumapit sa Diyos. Amen? Yun ang nagdadala sa kanya yung kalungkutan na yun para kilanlin sa buhay niya na sa kanyang pagiging makasalanan, kailangan niya ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen? Kaya yung kalungkutan na yon na nararanasan ni Haring David, siya po ang nagtuturo sa kanya para magpakumbaba sa harapan ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo na nawa maranasan natin yung ganitong uri ng kalungkutan. Amen? Kalungkutan na kapag tayo nakakagawa ng hindi tama, mga kapatid, kapag tayo ay nagkakasala, dapat na kung saan malungkot tayo po, na kung saan tayo po ay napapalayo sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Napapahiwalay tayo sa ating Panginoong Jesucristo. At ito yung kalungkutan na nararanasan ni Haring David. Amen? Kaya si Haring David nung sandali na yan, wala siyang ginagawa kundi patuloy na lumapit at lumapit po sa ating Diyos na kung saan humihiling sa Diyos na to, linisin mo ako sa lahat kong karumihan. Amen? Patawarin mo ako sa lahat kong nagawang karumihan. At sabi ni Haring David, kung maari, muli mo akong bigyan ng pagkakataon at bigyan ng isang pusong tapat at muli akong maglilingkod sa iyo na may katapatan. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Tinatanaw niya po iyon, yung pagkakasala na iyon na nagdulot sa kanya ng kalungkutan. At yung kalungkutan po na iyon na kanyang nararanasan, ang nagbibigay sa kanya ng pagnanasa na kung saan mga kapatid ay ilagay, hanapin nung sandali na yan, hingin sa Diyos na bigyan po siya, baguhin yung puso na iyon mga kapatid, at muli po na kung saan ipagkaloob sa kanya ng Diyos ang Espiritu na kung saan patuloy siyang makapaglingkod sa Diyos na may katapatan. Amen? Magawa niya ang kalooban ng Diyos na ito, patuloy siya makapaglingkod sa Diyos at ang Diyos na ito'y mabigyan niya ng kaluguran sa kanyang buhay. Amen. Napakasarap lang kapag nararamdaman natin iyan sa buhay po natin. Amen. Amen. Nalulungkot ba kayo kapag kayo nakagawa ng mali? Amen. Sinong nalulungkot? Taas nga ang kamay. Yan. Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Hindi madali, di po ba? Kapag nagkakasala, kapag tayo nakakagawa ng mali, hindi madali po mga kapatid. Mararamdaman mo ang kalungkutan. Minsan, bakit ba ganon? Ba't ko pa nagawa iyon? Amen? Pwede ko namang iwasan. Bakit ko pa nagawa yun? Ba't hindi ko na lang iniwasan? Nararamdaman mo nung oras na yan, mga kapatid, na tila bagay, ikaw mismo nahihiya ka sa sarili mo. Amen. Amen. Nahihiya tayo sa ating sarili kasi alam natin hindi maganda yung ating ginagawa. Amen. Hindi mabuti sa paningin ng tao, nakakasira sa atin at nakakasira sa ating kapwa yung ating ginagawa. Kaya minsan nakikita natin, tayo mismo nahihiya sa ating sarili. Amen? Amen. Pero natatanaw mo lang iyan, oras na kung saan yung kalungkutan dahil sa ginagawa natin ang siyang uiiral sa puso ng bawat isa po sa atin. Amen? Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Di po ba, minsan mga kapatid, maranasan natin, Lord, tatayo ako sa harapan mo para ipangaral ang salita mo, pero kanina, Lord, yung ginawa ko, hindi maganda. Lord, oras ng pananambahan, Panginoon, sasamba ako sa iyo, Panginoong Jesus. Pero alam mo, Lord, kung anong ginawa ko kanina, Lord. Amen? Naando doon nalulungkot ka, na kung saan yung pagkakataon na maibigay mo, pag mapaglilingkuran mo ang Diyos, magawa mo yung dapat gawin para sa Lord, para sa kanyang karangalan, pero nakikita mo, hindi ako karapat-dapat. Hindi tayo karapat-dapat doon. Kaya nakakaramdam tayo ng
kalungkutan, nakakaramdam tayo minsan ng panghihinayang na kung saan yung pagkakataon na para sa Lord minsan hindi natin maibigay dahil sa mga bagay na yan na umiiral sa puso po natin. Amen? Purihin po natin ang ating Panginoong Kristo. At ito po yung ikinalulungkot ni Haring David nung sandali po na yan, na kung saan yung kanyang kalalagayan ay hindi karapat-dapat para baga magawa niya yung dapat niyang gawin sa harapan ng ating Diyos. Amen? Bilang lingkod, bilang hinirang ng Diyos nung sandali pong iyan. Kaya tayong lahat na tinawag ng Diyos sa gawain to, hinirang tayo ng Diyos. Amen? Sa bawat pagpunta natin sa gawain nito mga kapatid, yung mga palakpak, papuri na iyan, alam po natin para iyan sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya tayo naririto dahil nais natin gawin ang lahat na iyan para sa karangalan ng Kanyang pangalan. Amen. Purihin natin ang ating Panginoong Hesukristo. Glory to God. Di po ba? Di ba? Kahit tayo minsan, pupunta tayo sa gawain ni Lord. Di ba? Tapos may tao ka na kung saan andyan dyan lang katabi mo, sa paligid mo lang, na kung saan taong inagrabyado mo. Di ba ikaw mismo hindi ka napapalagay? Sa harapan ng Diyos hindi ka napapalagay. Dahil alam mo may nagawa kang hindi maganda. Kaya yun ang sinasabi ng ating Panginoong Jesus bago kayong mag-alay, bago nyo offer yung sarili nyo, kung ano man nais yung para gampanan sa gawain ng Panginoong Jesus, kung kinakal makipagkasundo kayo sa mga taong iyon, makipagkasundo kayo. Amen? Nang sa ganon, sa pagharap natin kay Lord, wala yung bagabag sa ating kalooban. Amen? Kundi malaya na kung saan na ibibigay natin ang ating sarili sa Panginoong Hesus para magamit para sa Kanyang karangalan. Purihin po natin ang ating Panginoong Kristo. Malakas na papuri para sa ating buhay at makapangyarihan Diyos. Ang Panginoong Hesus nakaranas ng kahapisan, kalungkutan. Ang sabi po rito sa Ebanghelyo ng Panginoong Hesus, Kabanata po 26, talata 38, sinasabi ay ang ganito mga kapatid. Sinabi niya sa kanila, ang puso ko'y tigib ng hapis na halos ikamatay ko. Amen? Ang sabi ng Panginoong Hesus, ang puso ko tigib ng hapis na halos ikamatay ko. Ito yung panahon na nananalangin ang Panginoong Hesus. Bago po hulihin ang ating Panginoong Kristo, nung siya'y nananalangin, ito yung kanyang nararamdaman. Ang puso ko tigib ng hapis. Ang sabi niya nung oras na yan, na halos ikamatay ko. Grabing hapis Di ba? Halos ikamatay ko. Ang sabi niya yung hapis po na yon. Dito po alam natin, ang Panginoong Hesus haharap siya sa matinding pagsubok. Amen? Hindi birong pagsubok ito na minsan nanalangin ang Panginoong Hesus kung maari lang wag niyang danasin yung pagsubok na ito. Pero ang sabi ng Panginoong Hesus, hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo, Ama, ang masunod. Amen? Ang kalooban mo ang mangyari. Kasi dito po, nakikita dito ng Panginoong Hesus, oras na hindi niya po napagtagumpayan yung hirap na iyon at natukso ang ating Panginoong Hesukristo, grabe ang maidudulot niyang kapahamakan para sa atin lahat. Amen? Hindi natin yung kaligtasan na nais na plano ng Diyos para sa atin, hindi magkakaroon ng katuparan. Amen? Kaya dito pa lang, hindi pa man iyon nagaganap mga kapatid, nahahapis na ang Panginoong Hesus para bagan bilang tao, paano kung hindi ko ito magampanan? Amen? Andudo na yung pag-aalala sa puso ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi pa yan nagkakasala, Hindi pa yan nasasadlak doon sa pagkakasala, nahahapis na. Nararamdaman na kung ano ang hapis, kung ano ang lungkot na pwedeng idulot oras na siya ay nagkamali, oras na siya ay nagkasala, oras ng sandali na yan ay natukso po siya. Amen? Nararamdaman niya na yung hapis ng sandali na yan. Kaya kung bago pa lang mga kapatid, bago pa lang yung pagkakasala na iyan na maari nating gawin sa buhay po natin,
bago pa man yung pagkakasala na yan, magawa natin sa buhay natin kung nararamdaman na natin yung kalungkutan na kapag nagawa natin iyan. Amen? Kapag nagawa natin iyan, kung nararamdaman na natin yung kalungkutan, mga kapatid, maiiwasan natin gawin iyan. Amen? Maiiwasan natin. Ando doon na kung saan masasabi mo, ipaglalaban ko. Amen? Hindi at hindi ko iyan gagawin. Kasi bakit? Hindi mo pa man ginagawa, nararamdaman mo na kung anong ibubunga, kung anong kalungkutan ang idudulot nito sa buhay mo. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. At yun ang ating Panginoon, nahahapis siya. Nung oras po na yan, hindi pa man siya nakakasala, pero oras na siya natukso, nararamdaman na ng Panginoong Jesus kung anong ibubunga nito. At yung maaring ibunga nun, ikinalulungkot niya na. Amen? Kaya ang sabi ng Panginoong Jesus, Ama, hindi ang kagustuhan kong ito, kundi ang gusto mo ang dapat masunod. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Kristo na doon palang kinakalimutan niya na rin nung sandali na yan, yung para sa kanyang sarili, para lubos mo italaga ang sarili niya sa kalooban ng kanyang Ama. May mga tao minsan, marami tayong makikita sa Biblia na mga taong sinasabi, matamisin ko pa ang mamatay kaysa gawin iyan. Amen? Di po ba? Tingnan nyo yung 3 batang itinapon sa pugon. Amen? Ano yung sabi ng 3 bata? Hindi bali mamatay kami sa pugon iyan. Hindi kami sasamba sa Diyos-Diyosan mong iyan. Hindi kami sasamba sa ribulto mong iyan dahil labag iyan, ayaw iyan ng aming Diyos. Iligtas man kami ng aming Diyos sa pugon na yan o hindi, siya pa rin ang aming Diyos. Amen. Hindi bali mamatay kami, wag lang kami lumabag sa kanyang kalooban. Amen. Si Daniel, di po ba? Si Daniel inihagis doon sa kulungan ng mga leon nung sandali po na yan. Ano ang dahilan nung oras na yan? Pinagbabawalan siyang tumawag sa kanyang Diyos, pinagbabawalan siyang manalangin sa kanyang Diyos nung sandali na yan. Bagkus mga kapatid sa ating Panginoong Jesucristo, anong sinabi ni Daniel? Nung oras yan, bawal manalangin, pero si Daniel tumatawag sa kanyang Diyos. Amen? Inihulog sa pugon. Doon natin makikita mga kapatid, pag sinabing huwag kang tumawag sa Diyos, huwag mo nang kinlanlin ang Diyos na yan. Amen? Pero ang sabi ni Daniel, hindi bali ihagis siya sa mga leon. Hindi bali mamatay siya noong oras na yan. Huwag niya lang itakwil ang Diyos na kanyang kinikilala. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Sa isang bahagi po ng kasulatan, sa aklat po ng Makabeo, may gusto po akong basahin dito saglit sa inyo. Sa aklat ng Makabeo, pangalawang aklat ng Makabeo, kabanata po ay 7. Sa isa namang pagkakataon, isang ina at ang kanyang 7 anak na lalaki ang ipinahuli ng hari. Sila'y pinahirapan para piliting kumain ng karning baboy na ipinagbabawal ng Diyos. Isa sa mga anak ang nangahas tumayo at nagsalita, ano ba ang inyong ibig mangyari sa pagpapahirap sa amin? Matamis pa sa amin ang mamatay kaysa lumabag sa kautusan ng aming mga ninuno. Nag-alab ang galit ng hari at iniutos na painitin agad ang mga kawa. Samantalang pinaiinit ang mga ito, iniutos niya sa mga berdogo na putulin ang dila ng pangahas na nagsalita. Kalbuhin ito at putulin
Putulin din ang kanyang mga kamay at mga paa sa harapan ng kanyang ina at mga kapatid. Lahat ng iniutos na pagpaparusa ay nagawa na, ngunit buhay pa rin siya. Kaya siya'y pinalitson ng hari. Nang ang biktima'y inihagis na sa kawa, kumalat ang makapal na usok. Ang ina at ang kanyang mga kapatid ay nag-usap-usap para palakasin ang loob ng isa't isa. Nakatunghay sa atin ang ating Diyos na Panginoon at kahahabagan niya tayo. Hindi ba noong si Moises ay nangangaral laban sa mga suwail na tao, kanyang sinabi sa kanyang awit, kahahabagan ng Panginoon ang kanyang mga lingkod. Purihin natin ang Panginoong Hesus. 7 magkakapatid iyan. Sa harapan ng kanilang ina, isa-isa silang binalatan at nilitson. Para lang pilitin kumain ng ipinagbabawal na karni ng baboy. Sa lumang tipan, alam natin, sa lumang tipan ay ipinagbabawal iyan. Amen? Kasama po yan sa mga hayop na itinuturing na marumi sa lumang tipan. Ngayon po, may hari na gusto silang pakainin nun. Pero dahil sa utos ng Diyos, hindi sila kumakain ng karni pong iyon. 7 po iyan, mula sa panganay hanggang sa bunsong kapatid, binalatan iyan sila bawat isa, pero sa bawat isa, bago itapon doon sa kawa, mga kapatid, isa lang ang sigaw, matamis sa amin ang mamatay kaysa sumuway sa kalooban ng Diyos. Amen. Amen. Nakikita niyo po yun, mas masarap sa kanila. Bakit po? Kasi para sa kanila, labis na kalungkutan ang maidudulot para sa kanila. Hindi pa naman sila nagkakasala, hindi pa naman sila sumusuway, mga kapatid, pero nung sandali na yan, nararamdaman na nila yung tinatawag kalungkutan kapag nakagawa sila ng hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Para sa kanila, hindi bali na kung saan mamatay, wag lang nila magawa ang bagay pong iyon. Minsan, mga kapatid, dyan natin makikita na bago pa lang mangyari po, nararamdaman na nila ang kalungkutan. Amen? Kaya kung nakikita yan natin at nararanasan natin sa buhay po natin, masasabi mo, hindi ko yan gagawin sa Kanya. Dahil hindi yan ang kalooban ng Diyos. Amen? Kung ang gagawin mo sa kapwa mo, alam mo makakasama, mga kapatid, ikakasala mo sa harapan ng Diyos at nararamdaman mo yung kalungkutan na iyan, mga kapatid, yan ang pipigil sa iyo para magawa ang hindi tama sa iyong kapwa. Amen. Amen. Na nais ng Panginoong Hesus, lahat yan maramdaman natin. Yung kalungkutan po na maaring ibunga ng anumang kasalanan na nagpapahiwalay sa atin sa Diyos. Ang sabi po, ang taong ikinalulungkot niya ang kanyang ginagawang pagkakasala ay taong aaliwin ng Diyos. Amen. Aaliwin ng Diyos. Taong tatanggapin ng Diyos. Taong makakasama ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tulad ng sinabi sa mga ngaral, kung wala ang Diyos, walang kasiyahan ang sinuman. Amen. Kung ang kasalanan ang nagpapalayo sa atin, nagpapahiwalay sa Diyos, mga kapatid, ikalungkot natin ito kapag ang kasalanan ay umiiral sa buhay po natin. At yung kalungkutan na yan, nawa ang magdala sa atin para magpakababa, lumapit at magpakababa sa harapan ng Diyos at kilanlin ang ating nagawang kasalanan. Tumayo po tayong lahat.
Dakilang Diyos, Ama naming nasa langit, banal at makapangyarihan sa lahat. Napakasarap, Panginoong Hesus, na dinala mo kami sa iyong banal na gawain. Sa iyong banal na gawain na ito, Panginoong Hesus, dito po namin nararamdaman na mayroong Diyos na nagmahal sa amin. Diyos na patuloy na nagmamahal sa amin. Dito po nabuksan ang aming pananaw, Panginoong Hesus, na kapag kami nagkakasala, hindi kami dapat lumayo sa iyo, kundi lumapit kami at tanawin sa buhay namin na tuwing kami nagkakasala, kailangan ka namin. Kailangan ka namin. Dito sa banal mong gawain na to, dakilang El Shaddai, nalaman namin ang kahalagahan ng pagpapakumbaba at paghingi ng tawad sa tuwing kami nagkakasala. Kung meron man kami nararanasan, O Diyos, na tunay na kalungkutan sa buhay namin, ito yung pagkakataon na alam po namin may nagawa kaming hindi maganda at hindi kami nagiging karapat-dapat sa iyong banal na harapan. Panginoong Jesus, dalangin po namin. Patuloy kang makialam sa buhay namin. Ano mang aming nagagawa, sinasadya man o hindi namin sinasadya, buksan mo, Lord, ang aming pananaw na makita namin iyan. Makita namin ang aming mapagsisihan, Panginoong Jesucristo, at maituwid ang mga pagkakamaling iyan. Nang madulutan ka namin, O Diyos, ng tunay na kagalakan sa aming mga ginagawang paglilingkod. Patawarin mo po kami sa aming mga pagkukulang.
minsan ang pag-iyak sa harapan ng Diyos, hindi kaduwagan. Ang pag-iyak ay isang panalangin na wala mang salita. Pero nakikita ng Diyos sa puso po natin. Panginoong Hesus, nalulungkot ka na may nakikita kang taong napapahamak. Taong natatangay ng kasalanan. Nalulungkot ka kapag kami napapawalay sa iyo. Dalangin namin, Panginoong Hesus, tanglawan mo ng liwanag mo ang aming puso't isipan bilang mga taong makasalanan. Tanglawan mo ang aming puso at isipan ng iyong liwanag. Na sa tuwing kami, O Diyos, nagkakasala, dalhin kami ng iyong liwanag palapit sa iyo para magpakumbaba, humingi ng tawad, magbalik loob sa iyo, Panginoong Hesus. Nang ang buhay namin ay hindi tuluyang malayo sa iyo, dakilang El Shaddai, kundi ang buhay po namin, O Diyos, ay patuloy na mamalagi sa iyong banal na kalinga. Wala kaming magagawa kung kami po hiwalay sa iyo. Kaya itong aming dalangin, Panginoong Hesus, tanglawan mo kami ng liwanag, kaming lahat na nagkakasala, at dalhinawa kami ng liwanag mo, O Diyos, sa iyong banal na paanan upang magpakumbaba, magsisi, humingi ng tawad, magbalik loob sa iyo, Panginoong Hesus. At muli, Panginoong Hesus, ipadama sa iyo ang pagmamahal sa pamamagitan ng pagsunod sa iyong banal na kalooban. Salamat, Panginoong Hesus. Dalangin po namin, kasihan mo kami ng iyong banal na Espiritu. Balutin at linisin ang banal na dugo, ng banal mong dugo na tumigi sa krus ng Kalbaryo, Panginoong Jesucristo, nang patuloy kami magiging karapat-dapat sa tuwing kami lumalapit sa iyong banal na trono. Salamat, Panginoong Hesus. Hinihiling ko po, manatili nawa ang iyong kamay na siyang may hawak ng buhay ng bawat isa po sa amin. Salamat po, dakilang El Shaddai. Pagbuksan mo ang bawat isa ngayon, ang pintuan ng puso mo, dakilang Diyos, at anumang tulong na naisilingin sa iyo, dakilang Ama, ipagkaloob mo sa ngalan ng Panginoong Hesus. Panandalian tayong manahimik saglit, at sa pananahimik po, hingin niyo sa Diyos ang ibig niyo po. Panginoon, pagpalain mo po at tulungan mo po kami, Panginoong Hesus, na makaakay pa, Lord, na mga kaluluwa na makakasama namin sa tuwing araw ng Lunes, O Diyos, sa dako po nito, na sasamba sa iyo at maglilingkod sa iyo, Panginoong Hesus. Ipagkaloob mo rin, Panginoon, ang kahilingan ng aking mga kapatid ngayon na itinataas sa iyo, dakilang El Shaddai. Higit sa lahat, biyayaan patuloy kami sa bansang ito, Diyos, ng magandang kalusugan at kalakasan, araw-araw, dakilang Diyos. At pagpalain mo, Diyos, ang kanilang ginagawang paglilingkod sa kanilang mga amo, sa kanilang mga pinaglilingkuran, dakilang El Shaddai, na ang ginagawang paglilingkod, O Diyos, ng bawat isa, Panginoong Hesus, ay patuloy madamhan, O Diyos, ng pag-ibig na nagmumula po sa iyo. Salamat, Ama, at dalangin ko po, dakilang Diyos, na sa sandali po nito ay patuloy mo kaming samahan sa buong linggo muli ng buhay namin, Panginoong Jesucristo, sa buong linggo ng paglilingkod sa aming mga pinaglilingkuran, Panginoong Hesus. Samahan mo kami, Panginoon, na magawa namin ang lahat ng ito ayon sa iyong kalooban. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Papurihan natin at pasalamatan ang ating Panginoong Jesucristo. Salamat sa Diyos na tapat, salamat sa Kanya.
manatili po tayong nakatayo at ating pong dasalin ang awit ng pagtitiwala sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon mo katahanan, Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag. At kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay, maging sa gagawing biglaang paglusog pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mapuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maaano. Ika'y nagmamasid at sa panunood iyong mamamasdan. Iyong masasama ay makikita mong pinarurusahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratan, kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel, silang susubaybay. Kahit sang dako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayo ka at silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maano sa mga serpiente at liyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa'y pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay, at nakatitiyak na ang tatabuhin nila'y kaligtasan. Maaaring ipinit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupain ito. Maaaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at ang kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. God bless us all. See you next Monday. And see you tomorrow sa lower hall. Maghahakot po